Tinawagan po ako ng kumpare ko, si Rodolfo Diego. Okay. At ang sabi niya po sa akin, arkilayin niya po yung L300 ko Mhm. para panghakot ng gamit ng kuya niya. So pinahiram niyo naman po. Opo, siya na po yung nag-drive, dinala po namin sa Karingal. Doon po kasi nakadestino yung kuya niya. Yung kuya ni Rodolfo is police. Yes po, CIDG po. At yung isa, ayun po si Sir Edward Pagabaw. Kasamahan din po ni Sir Diego. Doon ko na nalaman na gagamitin pala nila sa operation yung sasakyan ko. Nahuli na po yung L300 ko sa Taguig ng barangay. So ngayon, nasaan po yung L300 niyo? Andun po sa Taguig City po, naikain po. Yung daily na nawawala sa kanya, papalitan po yun. Yes sir, pagtulong-tulungan. Pwede kasing carnapping to eh. Kasi ang usapan hindi naman po gagamitin sa operation. Walang consent gamitin sa operation. Pupunta ka doon kay Captain, sasamahan po namin kayo para masiguro na safe ka. And si Colonel na magagaranti doon sa mga araw na nawala ng kita yung sakyan mo, i-reimburse nila. Salamat po, Senator. Kamusta na po kayo ngayon? Medyo luwag-luwag po yung pakiramdam ko kasi alam kong kung mayroong tutulong sa akin na isang rapid tool po. Nakakatulog na po ako ng maayos kasi nung una po talagang di ako makakain ng maayos at makatulog po ng maayos. Pero nung mula po lang idulog ko yung aking problema kay Senator Rapid Tool po, agarang po siyang may binigay na solusyon sa akin at tutulungan po niya ako. Doon po lumuwag po lahat ng pakiramdam ko, parang na-refresh po ako. Kagawad, 3 buwan nyo pong ininda itong problema na to. Sir, ano ba yung naitulong sa inyo unang-una ng CIDG or ano ba yung binigay nilang solusyon ukol dun sa problema mo? CIDG pati na rin po ng Taguig City Police Station. Nung una po ma'am, mga nakalipas na 3 buwan, wala po silang naitulong sa akin. Puro na lang po sila pangako na ganto ganyan. Bibigyan po ako ng pinansyal. Gusto po ako makita ng CEO nila pero pinapapunta po kasi nila ako sa office nila pero isip ko po kasi noon wala po ako nagtiwala sa kanila. Kaya hindi po ako sumusunod na pupunta ako mag-isa sa office nila para kumuha ng pinansyal o tulong na bibigay nila sa akin. Kasi inisip ko yung kaligtasan ko. Baka inisip ko po kasi mamaya ano pong gawin nila sa akin doon. Doon po sa Taguig po, hindi po nila nasikaso yung mga ng mga taga-QC yung problema ko sa Taguig na sa sasakyan nga po. At yun nga po, mula nung makalipas ng 3 buwan po ma'am, puro stress po ang nangyari sa akin. Hindi po ako makatulog, hindi ako makakain. Yung hanap buhay ko po ma'am, sirang-sira na po. Pati po yung paghahakot po ng soft drinks kasi yung sasakyan ko po na po yun ma'am, pinangahakot ko po ng soft drinks yun eh. Kasi isa rin po sa kabuhayan ko yun sa Bulacan. So ngayon po, wala akong panghakot ng soft drinks kaya yung soft drinks ko po medyo napapabayaan ko na po. Sir, pwede bang maikwento mo naman sa amin ng buo or detalyado itong paano naman na sangkot itong L300 nyo dito sa buy-bust operation ng CIDG Quezon City? Bali, ang nangyari ma'am kasi nung gabi po ng November 12 ma'am, tinawagan po ako ng kumpare ko na si Rodolfo Diego upang arkilayin po yung aking sasakyan. Ilang beses niya po akong tinawagan kasi dahil nasa biyahe pa po ako noon. Ngayon po, sa sobrang dami na po nang tawag sa akin, pinagbigyan ko po na po yung kagustuhan niya arkilayin yung sasakyan ko. Galing po ako ng Bulacan, lumuwas po ako ng Manila at dinaanan ko po sa bahay nila. Pagdating po sa bahay nila, siya na po nagmanay ng L300 ko at dinala po namin yung L300 ko sa mismong Karingal po, sa Karingal sa kampo po ng sa opisina po ng CIDG, sa kuya niya po si Genaro Diego. At doon po may nag-aabang sa amin na 2 tao. Sa una po, hindi ko alam na pulis pala yung 2 na yun, hindi ko alam. Bandang mga ilang oras o siguro umabot ng oras, nalaman ko na ang isa doon pulis, ang isa asset. At ngayon, nung umakyat po kami sa opisina nila, ayun, bago po kami umakyat, dumating po si Genaro Diego at kinabatan po ng GPS yung aking L300. Tuloy-tuloy lang po yung pangyayari nung pinakit kami sa opisina. Nag-meeting sila doon sa taas. May operation po silang gaganapin sa Quezon City. At yung L300 ko po, drenay po ng asset nila. At ang pinag-meetingan po nila doon, yung asset po nila, may mga kasamahan pong magnanakaw po ng wire po ng PLDT na gagawin po sa vicinity lang po ng Quezon City. Bandang alas 12 po ng gabi, tumawag po yung asset nila, cancel daw po yung na-cancel po yung pagnanakaw nila ron, kaya na-cancel po yung operation ng CIDG Quezon City. Ngayon po makalipas po ng mga kalahating oras, umakyat po si Sir Edward Pagabaw, yung sa pong CIDG na nakakakilala sa asset, na tuloy daw po yung operation. Pagtuloy po ng operation, maya-maya po siguro mga kalahating oras na po lumipas, nalaman po namin sa mismo kay Sir Edward Pagabaw na nahuli po yung sasakyan ko doon po ng barangay sa Taguig City. Pag nung nalaman po namin na nahuli yung sasakyan ko, pumunta po kami, kasama po namin si Sir Pagabaw, si Sir Genaro Diego at iba pang mga kasama niya sa CIDG sa Taguig City. At doon po nakita, mismong sa presinto na po dinala yung sasakyan ko at mayroon pa po pala
tong kasama na isang malaking truck, close van. Doon po nakakarga lahat yung mga wire na ninakaw ng mga kasama ng kanilang asset. At yung L300 ko po ay meron ding laman na isang kulay orange na barrier po. Tsaka yung mga vest po ng gamit po ng mga magnanakaw. Ngayon po, ang CIDG po may pinasang pre-ops po ron sa police station po doon sa Taguig. At medyo hindi po sila pinagbigyan kasi nga po yung sasakyan ko po nga po ay na-involve sa isang pagnanakaw at may mga nahuli pong mga pagnanakaw po. Ito ba, Kagawad, yung buong pangyayari, na kinuwento mo na yan, yung pagkakaroon ng buy-bust operation sa QC, na na-cancel ito, na natuloy ito, ikaw po ba ay present at kasama itong mga taga CIDG QC? Kasama po ako mula simula po ma'am, kasama po ako. Kasi nga po, kaya po ma'am sinabi na kasama ako ma'am kasi nandun po talaga ako noon. Pero ang pagkakalam po talaga ng una ma'am, is line lang po pang hakot ng gamit. Dahil nga po ma'am nasa kampo kami ng mga pulis, nagtuloy-tuloy lang po yung pangyayari, wala po akong magawa kundi sumunod na lang po kung ano yung nangyayari sa paligid ko. Kung wala ang tinalong po na lang nila sa akin, pwede bang tanggalin yung sticker ng Lala Move mo? Wala po akong kasagutan doon, basta po ang sabi lang nila, babayaran naman namin yan pag tinanggal namin yan. Sir, noong time na yon, ilang oras kayong magkakasama? Wala ni isa dito sa mga sangkot na pulis na si Sir Pagabaw at si Sir Diego ang nagsabi sa'yo na gagamitin ito sa buy-bust operation? Wala po ma'am, ni isa. Nalaman ko na lang po talaga ma'am kasi tuloy-tuloy lang po yung pangyayari. Wala po silang pa-abiso sa akin na gagamitin yung sasakyan ko sa operation. Basta po kung ano po yung nangyayari doon, parang tulala na lang po kasi wala na rin po naman akong choice kasi mga pulis naman po sila, mapagkakatiwalaan sila. Siyempre ako naman po, medyo kung siyempre bilang isang baga mamaya ako pa yung dahilan para hindi matuloy yung operation nila, baka po ako pa sisihin nila. After na malaman mo na nahuli na, nakita mo sa presinto, nakita mo na may mga sakay na nakaw na gamit itong iyong L300. Ano naman po ang ginawang tulong sa inyo ng CIDG QC para ma-retrieve sana itong L300? Kinausap po nila yung sa presinto po, may pinakita silang pre-ops po na papel na patunayan na legal po yung kanilang operasyon. Ngunit po ang pre-ops po nila ay sa vicinity lang po ng Quezon City at hindi po sa Taguig City. Kaya hindi po sila pinagbigyan ng Taguig City Police Station. Sir, ito pong pinagdaanan ng inyong kapatid ni Kagawad, paano po ito naka-apekto sa iyo, sa buong pamilya at kay Sir Albert? Naka-apekto po sa pamilya ko kasi yung tatay ko rin hindi makatulog. Kakagaling lang sa atake sa sa puso. Kung sa 2 linggo to hindi nagpakita kasi baka mamaya lalong magwala. Nung pagkalipas ng 2 linggo nagpakita na siya. Kinausap naman ito na wag mo nang tong kabilang panic na siya na lang mag-aayos. Kasi nag-uusap na silang dalawa eh. Tapos ngayon nung nag-3 buwan na walang resulta kaya pumunta na po siya sa diretso na kay Rapitol po. Yung nararamdaman ko rin medyo tuliro din po ako kasi ginagamit ko po pong pang-uwi ng Bicol po yan eh. Tapos sa akin pa nakapangalan, baka mamaya masangkot pa ang pangalan ko rin saan. Kagawad, ano po yung lesson na napulot mo dito sa experience na nagawa ng CIDG QC sa'yo? Dapat po di tayo magtitiwala kahit na naka-uniforme sila. Dapat po maghigpit tayo lalo na po sa sariling gamit natin, sariling pag-aari po natin. At kahit po kaibigan, kumpare o kahit po kamag-anak, wag po tayo basta-basta magtitiwala. Kailangan po kung alam nating mali na yung ginagawa, dapat po tumanggi na tayo at na natin sila, pigilan na natin sila. Ano na po ang ginawa nila so far ng CIDG QC? Bali po nung araw na yun, nung dumulag ako kay Senator Rapi Tulfo, agad pong nagkaroon kami ng contact kay Sir Palyar po. At nung pag-uwi ko po sa bahay, nag-uusap po kami ni Sir Palyar sa tulong po na ibibigay sa akin. Bali nung araw po na yun, nung dumulag ako kay Senator Rapi, nagbigay po sila nung gabi na yun ng 20,000 na baunang bayad po sa na nawala sa aking araw. Bali, ang usapan po namin is pinenta nila mula November hanggang January ay nagkakalaga po ng 50,000 at hindi pa po kasama itong February. Okay na po sa akin yung tulong na ibibigay nila sa akin. Ang importante lang po sa akin ay ma-release po at malinis po ang pangalan ng sasakyan para po magamit na po namin sa pang-araw-araw namin kabuhayan. Kayo po ay binigyan ng solusyon ni Idol Rafi. Katulong po ang Taguig City Police Station. Nung narinig mo na nagagawa po kayo ng motion to release the vehicle, ano po yung pakiramdam nyo nung mga panahon na yon? Sobrang saya po kasi mula po nung dumulog ako kay Senator Rapi Tulfo, sobrang bilis po ng aksyon. Mula po ng pagpila ko doon, hindi ako natagalan. Hinintay po namin yung tamang oras para sa pagla-live ni Sir Rapi Tulfo. At mula po nung na-ere po ako kay Sir Rapi Tulfo, tuloy-tuloy po yung pangyayari na sobrang saya ko po kasi meron pong handang taong tumulong sa mga katulad ko po na maliliit
na hindi kayang ipaglaban yung karapatan. Buti lang po meron tayong isang Sir Rapi Tulfo na handang tumulong po sa atin. Kaya po sobrang saya ko ngayon po, unti-unti na po nagkakaroon ng liwanag para makuha ko na po yung sasakyan namin. Sa ating po mga kapulisan, sana sir, wag po natin sirain yung tiwalang binibigay po ng katulad namin maliliit sa inyo. Kayo po dapat ang hiningi namin ng tulong at kayo po ang tanang nakakalutos ng aming problema. Sana po hindi na po maulit yung mga ganitong pangyayari na kayo po yung sumisira sa inyong mga uniforme, pangalan. Parang kayo po yung dapat namin katakutan. Sa inyong magkapatid ako, wala akong sama ng loob sa inyo, pero sana naman dapat sa simula pa lang sinabi na agad yung totoo. Lalo na sa'yo, sa kaibigan ko, sa kumpare ko, si Rodolfo Diego, sana una pa lang sinabi mo na ng totoo na gagamitin sa operation yung sasakyan ko. Para sa una pa lang, tumanggi na ako. At sana naman huwag kayong gumawa ng kwento na 2 beses mo nang inarkila yung sasakyan ko. At yung una nakalusot. Sana huwag kang gumawa ng kwentong ganun dahil nakakasira rin po ng pangalan nyo. Senator Rapi Tulfo, maraming salamat po sa tulong na binigay niyo po sa amin. Buti na lang po sa inyo, hindi ako nagkamali na lumapit po sa inyo. Hindi po ako napahiya. Agaran po kayong umaksyon sa tulong na hiningi ko po sa inyo. Kaya ngayon po, Sir Rapi Tulfo, saludo po ako sa inyo at sa buong pamilya ko po. Maraming salamat po Sir Rapi Tulfo at sa mga staff po sa tulong na binigay niyo po. Yun lang po. Okay, actually, ang Taguig City Police Station, nag-imbestiga lang naman kami doon sa insidente na pagnanakaw ng kable na nangyari noong November 12, 2025. So, madaling araw, natagpuan or nakita ng mga barangay at saka ng security guard na itong 10 na lula ng 2 van, close van, kasama na yung kay Kagawad Albert na pinahiraman, ay naaktuhan na nagpuputol at saka kumukuha ng kable sa imbornal na naging dahilan para ito ay maaresto at maisampa naman ng kaso sa kasong theft at saka in relation sa Republic Act 10515 or also known as Anti-Cable Television and Internet Tapping Act of 2013. So may bali 2 ang kaso niya, isang theft at saka yung violations nga ng special laws na kung saan ay ang nakapaloob dito ay ninanakaw yung mga kable, internet na pag-aari ng isang PLDT company. So kaya naman nung na-inquest, so kasama sa na-inquest bilang ebidensya ang kable at ang 2 sasakyan na ginamit at pinagsakyan ng nasabing nakaw. Kaya tayo po ay nagkaroon ng pagtatagpo at pagtitipon dahil nga po sa agustuhan ni Kagawad Albert na mai-release ang sasakyan sa kanilang pangalan. Pwede ba nating i-conclude na ang CIDG Quezon City po ay nagkaroon ng kakulangan sa pakikipag-coordinate with the Taguig City Police Station para dito sa sinasabi nilang bypass na to? Actually, nung insidente na yun, wala naman kaming nakita na any coordinations regarding sa mga ahensya, kagaya na lalo na sa CIDG, nung nangyari ang insidente. So, hindi natin matiyak, hindi natin malaman kung may kinalaman din sila sa insidenteng yan. Pero ang malinaw dito, sa 10 suspect na nahuli natin at ito ay bawang ni-recruit ng taga-Caloocan na nagngangalang si Federico Mapelis, isa sa mga suspect natin na naaresto, siya ay nag-recruit sa 10 na ito. At ayon sa investigasyon, sabi ni Kagawad Albert, wala sa pangalang ito yung nanghiram ng kanyang sasakyan. Kaya hindi namin malaman sa Taguig kung yung kanilang negosasyon o kanilang usapan sa paghiram ng sasakyan ay may kaugnayan dito sa aming sinasabing insidente. So medyo may gray area kami doon, hindi namin pwede makonclude na may kinalaman. Baka sakali may paliwanag yung nanghiram sa kanya, bakit napunta sa 10 itong sasakyan. So dahil nga po nai-inquest na natin, kasama po ang ebidensya as recovered evidence, so magpapail pa tayo ng motion to release evidence. At nangangailangan po rito na dapat po ang magki-claim ng reclaim po na magka-custody po ng sasakyan temporarily ay yung pong registered owner. Kaya naririto naman po ang kapatid ni Kagawad. Though sa kanya po yan na pinagkatiwala ng kapatid na si Kagawad Albert, ay ang batas po natin ang court po ay i-release lamang po ang sasakyang ito, hindi po sa pangalan ni Sir Albert, kundi sa rehistradong owner ng kanyang kapatid. So, pero may kulatilya dito sa batas na kung sakasakali na mapapabigyan tayo sa pag-release ng ebidensya under custody ng totoong may-ari, posible na ito ay gamitin din bilang ebidensya sa korte at i-present
So may mga pagkakataong gano'n na kung sakali na hindi nila maipipresent ito sa takdang oras o panahon ay tinakda ng ating korte, posible na bawiin sa kanila ang property, pansamantala at sila ay i-penalized under the code. Lubos po ako nagpapasalamat unang-una po kasi Senator Rapi Tulfo at ako po kay Sir Melvin Garcia po sa agarang pong pagtugon sa aking problema na matagal ko na pong gustong makuha ang aking sasakyan. Yun lamang po. Maraming salamat kay Rapi Tulfo sa kay Chief sa aming pagtulong sa aming dalawang magkapatid. Yun lang po. Ang dami po kasi nito sobrang nangyari. Mga kaibigan ko yung nangginap sa akin. Nasira yung pagkukumbase namin. Tapos sila pa yung mga gumagawa ng kwento na kung ano-ano. Sobrang stress na po ako. Sobrang stress po ako. Kaya nagpapasalamat po kay Senator na ganito. Agaran pong naaksyonan yung problema namin. Ilang pong pinagpapasalamat ko. Maraming salamat po. Ito sir, sa tulong po ng Taguig City Police Station, malapit na pong magtapos itong kalbaryong pinagdaanan nyo. At again, Captain Melvin Garcia, ang action man ng Taguig City Yes, Police ma'am, Station, opo. sa ating COP na si Colonel Anyo Nuevo. Nuevo. Maraming salamat po sa inyong mabilis na pagtugon po sa problema ng magkapatid na si Sir. Apo, ma'am. Unang-una, nagpapasalamat po kami sa Rapid Tulfo in Action sa inyong patuloy na tiwala sa aming ibinibigay na serbisyo publiko. No? Ang amin lamang po sasabihin sa magkapatid sa kabila po ng lahat ng pangyayari sa kanila sa loob po ng 3 buwan. Kami po dito, 10 ng aming Chief of Police, full support na tutulong sa kanya para ma-please natin ang court na maibigay agad sa kanila yung kanilang sinasabi na sasakyan para magamit nila sa kanilang hanap buhay. Kakatapos lang po nating i-file kasama po ang officer from Taguig City Police Station, si Police Master Sergeant Alonso, upang ma-file itong motion to release motor vehicle at in a span of 1 to 2 weeks ay marirelease na po ang inyong L300. Sir, ano pong pakiramdam? Unahin ko na po muna si Sir Oliver. Masaya po kasi malapit na pong ma-release at di naaabutin ng taon. Sobrang saya po ma'am. Lalo-lalo na po sa katulad po naming mga naaapi. Meron po isang senador na si Sir Rapi Tulfo po na agaran po umaaksyon sa amin at maraming salamat din po sa Taguig City Police na handang rin pong tumulong para ma-release po ang aming sasakyan. Sir, maraming salamat po sa tiwalang binigay nyo kay Idol Rafi, pati na rin po sa kapulisan natin na talagang sumama po dito sa Hall of Justice ng Taguig upang ma-file na natin to. Gaya ng pangako ng Taguig City Police Station, ito po ay naisa katuparan at mag-iintay na lang po tayo hanggang sa ma-release to. Maraming salamat kay Rapi Tulfo saka sa mga staff niya na sumama po sa amin para ma-release ang L300 po namin. Sobrang thankful po kay Senator Rapi Tulfo. Sana po marami pa po kayo matulungan na katulad po naming mga maliliit na naapi po lagi. Sana po gabayan po lagi kayo ng Panginoon natin. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Kagawad, pwede niyo pong maituro ho sa amin kung nasaan po yung inyong L300 na sasakyan. Ito po ma'am yung aming sasakyan na ang plaka NSK 1049 po. Ito ho ba yung sasakyan po ninyo na nagamit po doon sa operation? Opo ma'am, yan po mismo yung ginamit nila sa operation. Okay. Kamusta po nung tinignan po ninyo, sir? Medyo okay naman po ma'am. Ang problema lang, na-flat lang kasi sa sobrang tagal na hindi nakuha, na-flat na po yung gulong. Okay. So ano po ang plano nyo kapag nakuha nyo po ito ngayon, sir? Bali ma'am, ipapa-change oil ko po kasi sigurado yun lang is dyan. Medyo ano na po, tapos yung battery niya. Ipapaayos ko po yung mga dapat ayusin. So kukunin nyo na po ngayon yan. Opo ma'am, maraming salamat po kay Senator Rapi Tulfo sa agarang mabilis na action po na ginawa niya para natulong sa amin. Ano po ang gusto rin po sabihin sa Taguig City PNP na tumulong po sa inyo, mai-process po yung mga dokumento? Sobrang malaking pasasalamat po sa Taguig City Police dahil sila
sila po yung naging katuwang ni Senator Rapi Tulfo sa pag-asikaso po na ma-release ang aking sasakyan. Sila po ang gumawa ng motion to release po ng aking sasakyan. Maraming salamat po. Lubos po ako nagpapasalamat kay Senator Rapi Tulfo dahil sa mabilisang pong aksyon na ginawa po sa pag-release ng aking sasakyan. Wala pa pong isang linggo, agad pong naaksyonan ni Sir Rapi ang aking sasakyan, na-release po kaagad nung wala po isang linggo. Kaya po lubos po kaming nagpapasalamat, buong pamilya ko po, buong pamilya ko po nagpapasalamat po sa inyo, Senator Rapi Tulfo, sa lahat po mga tumulong sa Taguig City Police, lalong-lalo na po kay Senator Rapi Tulfo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa kay Sir Idol Rapi at sa mga staff niya at lumabas na ang release order ng L3 namin para mailabas na po namin. Hello, Jam? Idol Rafi, good afternoon po. Okay. Ano bang magandang balita dyan? Idol Rafi, nung Monday ay sinamahan ng RTIA si Kagawad Albert at Sir Oliver sa Office of the City Prosecutor ng Taguig para mag-file po ng motion to release ang vehicle. Ang good news natin, Idol, ay February 24 kinabukasan po ay nagbaba na rin po ng release order ang piskalya na maaari na po makuha ang sasakyan nila na Mitsubishi L300 mula po dito, Idol, sa impounding office ng Taguig City. At ngayong araw, Idol, sinamahan po natin silang dalawa dito po sa impounding area para maiuwi na po ni Kagawad Albert yung sasakyan. Teka muna, pakicheck muna ni Kagawad yung kanyang sasakyan. Baka mamaya kinatay na yan. Baka wala na yung upuan, wala na yung mga jack, di ba? Mga pyesa. Actually, Idol, nagdala po kami ng mekaniko ngayong araw at pinatingin po namin na medyo sa katagalan po kasi na na-impound po dito sa area ay na-flat po yung dalawang gulong sa harap. So pinaayos na po namin ito, Idol, pina-check din po namin para talagang pag inuwi po nila ay safe po. Yung spare tire, hindi ba pinitik? Baka napitik pa yung spare tire dyan. Wala naman po, Idol, yung cambio po medyo kailangan pa po namin ayusin po, ibalik pa po ito sa mekaniko, Idol. Okay. So, kung ano yung paghiram ng sasakyan, yung estado, ganun pa rin yung estado ngayon. Except dung sa Yes, flat Sir tire. Rafi. Opo, maayos po. Bakit na flat? And sa katagalan po, Idol, sa init rin po ng panahon po ngayon, nabilad po kasi sila yung mga sasakyan po rito, Idol. Posible po, isa po sa dahilan po yan. Sir, magandang hapon, sir. So, sir, Magandang in-inspect hapon, nyo na po Sir yung Rafi. sasakyan nyo, yung L3 nyo. Kompleto ba, sir? Wala mga nawawala, hindi po kinatay. Kompleto naman po Sir Idol. Yung pagiging problema lang po sa sobrang stock po ng sasakyan, sobrang katagalan. Napalat po yung gulong tsaka yung cambio po medyo hindi po pumapasok sa natin sa mga tremera niya, sa niya, pagka-truck, ganun po. Oh, okay. Pero madaling ayusin po yan. Madali lang po ayusin Sir Idol. Okay. Paano naman po yung mga ilang araw na habang naka-impound yan, nawalan kayo ng kita? Yun daw po ay sabi ng PNP nung pumunta sila dito kasama si Colonel, papalitan. Totoo ba, Kagawad, sir? Bali sa pag-usap po natin ni kasama po si Sir Palyar, agad po nung Friday, nung kinagabihan po, pumunta po sa amin ng isang tauhan niya sa finance po, nagbigay po ng 20,000 sa paunang bayad po na tulong na galing po mismo sa bulsa ni Sir Palyar po. Colonel Palyar, sir, magandang hapon, Colonel. Sir, good afternoon din po, sir. Good afternoon po, Sir Idol. Ang aking pong taus-pusong paghangat, pagsaludo po sa inyo dahil meron po kayo isang salita. Napakabuti niyo pong opisyal, Colonel, sir. Opo, sir. Maraming salamat din po, sir. At Opo. Bibihira po yung mga inireklamo sa amin ng mga alipores tapos sinasamahan mismo ng boss dito para isurrender para sabihin na may pagkukulang yung mga tao niya at tutuwirin niya yung mga kamalian ng tao niya. Bibihira po yun. 1 in a million para sa akin kung ako tatanungin. Kaya salamat po talaga, Colonel sir. Palyar. Sobrang bilib po ako sa inyo, sir. Opo, sir. Maraming salamat din po, sir. At always at your service po, sir. At hindi po ako magtataka kung one of these days kayo po ay magiging CIDG chief. Hindi po katakataka yan. Marami na akong sinabing ganon. O yung chief PNP dati, di ba sa NCRPO yan? Sabi ko, General Nartates, di ba sabi ko hindi ako magtataka kung ikaw maging chief PNP one of these days. Nagdilangin. Marami na akong sinabihan ng ganon na natutuloy. O sir hindi ako magtataka, Colonel Palyar, kung one of these days, ikaw ang CIDG chief. O di ba sir, Colonel? Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Thank you po, Colonel. Talagang napakabuti niyo po, Yes, sir, yes, opisyal. Mabuhay po kayo, Colonel Palyar, sir. Opo, sir. Maraming salamat po, sir. At maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at takapanood. Captain Garcia, sir. Magandang hapon po, Captain. Yes po, Senador. Magandang tanghali po. Police Captain Garcia po, Taguig IDMS. Kasama din po kayo na akin pong hinahangan, sinasaluduhan dahil kayo po ay nagbigay ng agarang aksyon
Kaya po nasolve itong problema ni Kagawad. Maraming salamat po, Captain Garcia, sir. Yes po, Senator, maraming salamat din po sa patuloy niyong tiwala at suporta dito po sa Taguig City Police Station po. At ang inyo pong layunin ay layunin po ng ating kapulisan para po maglingkod sa ating bayan. Kaya nga po, sana po, lahat ng pulis, katulad po ninyo ni Colonel Palyar. Maraming salamat. Mabuhay ka, Captain Garcia, sir. Thank you po. Yes po, Senator, salamat po ng marami po at mabuhay din po kayo. Ayun. Okay, so Jam, alright, so pwede na kayong umalis at Yes. i-drive nyo na yung sasakyan ni Kagawad. So solve na yung problema, okay? Yes po, Idol. Thank you, thank you. Kagawad, maraming salamat Kagawad sa tiwala. Maraming salamat po, Sir Idol Rapi Tulfo. Huwag po kayo magsawa sa mga malilit pong katulad ko na tumulong po, Sir Rapi. Anytime po, Saludo po sir. ang buong pamilya ko sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po at may uwi na po namin ang aming sasakyan at magagamit na po sa hanap buhay. Saludo po ang buong pamilya ko. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulfo. Nandahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag